Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Pagtingin sa dalawang babaeng ito, may isip mo bang sila ay kambal? Ang ate ay maganda, makisig, at may aristokratikong anyo ng isang dalagang mayaman. Ang bunso naman ay mukhang mahirap at nanlulumo. Kahit anong anggulo mo tingnan, hindi sila magkamukha o magkahawig na kambal na lumaki sa iisang bahay. Simula pagkabata, ang ina ay laging nagtatangi sa panganay na si Seon. Mahina ang pangangatawan ni Seon mula nang ipanganak at kailangan pa siyang ilagay sa incubator kaya gustong-gusto ng ina na bayaran ito sa kanya. Noong araw ng kanilang pagtatanghal, inihanda ng ina ang magandang sapatos na katad para kay Seon, samantalang si Sojun ay nakatanggap lamang ng murang sapatos na tela. Bago sila umalis, nagdala rin ang ina ng masustansyang pagkain para kay Seon. Dahil sa labis na pagpapalaki sa kanya, lalong naging mayabang si Seon. Kaya naman lagi niyang inisip na lahat ng magagandang bagay ay dapat mapunta sa kanya. Sa oras na iyon, nakaupo ang mga magulang sa audience, sabik na naghihintay sa pagtatanghal ng dalawang anak. Ngunit ang hindi inaasahang katotohanan ay taliwas sa inaasahan ng ina. Si Sojun ay may maliit na papel lamang bilang suporta, samantalang si Seon, na hindi naman mahal ng ina, ang gumanap bilang prinsesa. Habang nagtatanghal, sumunod lang sa script si Sojun, ngunit si Seon ay hindi at patuloy na naguutos at nanunumbat sa kanya. Habang nagulat ang lahat sa pagbabagong ito, biglang nanghina si Seon at hinimatay sa entablado. Pag-uwi ni Sojun, pinagalitan siya ng ina dahil sa pagkapunit ng damit nito at pagnanakaw ng atensyon mula kay Seon. Nagdamdam si Sojun ngunit wala siyang magawa. Nang makita ito ng ama, pinayuhan niya ang asawa na maging patas sa dalawang anak. Ngunit sinabi ng ina na si Seon ay naghirap mula pa sa sinapupunan at kailangan pang ilagay sa incubator pagkapanganak, kaya naman maiintindihan kung bakit siya nagtatangi. Dahil sa paniniwalang iyon ng ina, kailangang gawin ni Sojun ang mga gawaing bahay tulad ng isang katulong. Nagtiklop siya ng mga damit para sa sarili at kay Seon, samantalang ang ate ay nakaupo lang at nanonood ng TV nang walang ginagawa. Nang magtaka si Sojun, sinabi ni Seon na dapat maintindihan niya dahil may sakit ito tulad niya. Lumipas ang panahon at nagtrabaho na sina Sojun at Seon. Naging ordinaryong empleyado si Sojun, samantalang si Seon, sa ilalim ng proteksyon ng mga magulang, ay naging batang babaeng leader. Inayos ng ina ang isang marangyang kasal para sa kanya. Sa kabilang banda, nabahala si Sojun sa kinabukasan dahil malapit nang magsara ang kanyang kumpanya. Isang araw, nagpunta si Sojun sa isang job interview at aksidenteng nakasalubong ang isang lalaking kakalabas lang sa CR. Naipit siya sa necklock ng lalaki. Nang malaman nitong nagkamali siya, binitawan niya ito. Akala ni Sojun ay manyak ito at sinadya ang pumasok sa CR ng babae. Ngunit nakakahiya ang naging sagot ng lalaki. CR pala ito ng mga lalaki. Bagamat nakaranas siya ng awkward na sitwasyon, natuwa pa rin si Sojun sa imbitasyon para sa interview. Ngunit hindi nagtagal ang saya nang muling lumitaw ang lalaki. Sa harap nito ay isang grupo ng mga binatilyong may kasamang batang nakaputi. Humingi ng tulong ang bata at sinabing siya ay dinukot. Naalala ni Sojun ang nangyari sa CR at alam niyang hindi niya kayang labanan sila. Ngunit dahil sa kanyang mabait at matulungin na ugali, nagpanggap siyang darating ang pulis. Sinamantala ito ng batang nakaputi at tumakbo. Nang makita niyang hinabol ito, akala ni Sojun ay nakatulong siya, ngunit bigla siyang hinarang ng lalaki. Nagpanik siya at sumigaw. Mabilis na tinakpan ng lalaki ang bibig niya at ipinaliwanag na hindi siya kidnapper. Sa sandaling iyon, dumating din ang grupo ng mga binatilyo. Nalaman ni Sojun na ang lalaki pala ay si Hanju, isang taekwondo coach na namamahala sa kanyang mga estudyante. Aalis na sana si Sojun, ngunit pinigilan siya ni Hanju. 2 beses silang nagkita sa isang araw at parehong masasamang pangyayari. Nakakainis para kay Hanju. Kahit nakauwi na, hindi pa rin nakapahinga si Sojun. Kailangan niyang gumawa ng gawaing bahay at inutusan pa siya ng ina na linisin ang kwarto ni Seon. Ang dahilan? Ikakasal at mapopromote si Seon. Kaya bilang bunso, dapat siyang tumulong. Ngunit nang buksan ni Sojun ang pinto ng kwarto, gulat siya sa nakita. Kalat na kalat ang mga damit at halos walang mapagtapakan. Habang nagmumura si Sojun, dumating si Seon. Sasabihin na sana ni Sojun na siya na ang maglinis, ngunit bigla itong naghagis ng regalo. Regalo raw ito ng magiging asawa ni Seon galing abroad para sa lahat. Parehong-pareho pa rin ang mayabang na ekspresyon ni Seon tulad noong bata pa sila. Akala ni Sojun ay tapos na ang lahat, ngunit kinabukasan ay may bagong gulo. Narinig ng magiging biyenan ni Seon na nagtatrabaho si Sojun sa isang publishing house, kaya gusto niyang ipasulat ang kanyang talambuhay. Pero natakot si Seon na mas mapansin ang kapatid at maagaw pa nito ang magiging asawa niya,
kaya agad niyang tinanggihan. Habang naghahanap ng trabaho si Sojun, may lumapit sa kanya. Nang malaman niya ang ginawa ng ate, galit na galit siya. Pinuntahan niya at kinonfronta si Seon. Hindi nagpatalo si Seon, kaya nagkaroon sila ng malaking away. Dahil dito, nawalan si Sojun ng pagkakataong sumulat ng talambuhay, kaya napilitan siyang maghanap ng interview sa ibang kumpanya. Ngunit sa interview na iyon, sinuwerte si Sojun. Takot siya sa aso at biglang pinabagsak ng interviewer ang aso sa sahig. Sa sobrang kaba, tumalon si Sojun sa mesa at nahulog. Nabigo ang interview at nasugatan pa siya. Ngunit habang bumibili ng bandage, aksidente niyang nakasalubong ang batang dinukot kahapon. Bilang pasasalamat, inimbitahan siya nito na kumain. Pero para makabawi, tinawagan niya ng palihim si Hanju. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang estudyante pala ito sa martial arts school. Gusto sana ni Hanju na uuwi na sila para sa kompetisyon. Inanyaya ni Hanju si Sojun na uminom ng kape, ngunit bago pa nila matapos ang kanilang inumin, dumating na ang bus. Sumakay si Sojun habang hawak ang kanyang kape. Ngunit sa pag-alog ng bus, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natapon ang kape sa isang pasahero. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Sojun. Agad namang hinubad ni Hanju ang kanyang shirt para ipampunas sa pasahero. Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Sojun sa kanya. Lalo pang tumatak kay Sojun nang makita ni Hanju ang sugat sa kanyang tuhod at maingat niyang nilagyan ng band-aid. Nag-anyaya si Sojun ng dinner bilang pasasalamat. Masayang pumayag si Hanju. Nagtama ang kanilang mga mata at puno ng romansa ang hangin. Parehong may magandang impresyon sa isa't isa matapos ang ilang pagkikita at sabik na naghihintay sa kanilang pagkikita kinabukasan. Nag-dinner silang dalawa. Nakakatawa lang na kahit tapos na silang kumain, hindi pa rin nila alam ang pangalan ng isa't isa. Nang magpakilala na sila, akala nila ay tapos na ang kanilang date, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang may tumakbong aso. Natakot si Sojun at tumakbo palapit kay Hanju, niyakap siya ng mahigpit. Hindi maintindihan ni Hanju ang nangyayari. "Tumakbo ka ng mabilis," sigaw ni Sojun. Habang tumatakbo sila, hinahabol pa rin sila ng aso. Inilapag ni Hanju si Sojun at kinuha ang aso. Nang makita niyang malinis ito, nahulaan niyang nawawala ito sa may-ari, kaya balak niyang dalhin sa presinto. Ayaw sumama ni Sojun, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang may-ari ng aso. Ibinigay ni Hanju ang aso sa may-ari, ngunit naisip pa nitong magnanakaw siya. Ipinaliwanag ni Sojun ang sitwasyon. Galit pa rin siya hanggang sa umalis ang may-ari. Para mas makilala ang isa't isa, nagpatuloy sila sa pagdidate. Kinabukasan, pumunta sila sa sinehan. Nagkataon, nakita nila doon si Seon at ang kanyang nobyo. Lalong nagulat si Sojun nang malaman na may malalim na galit pala si Hanju sa nobyo ni Seon dahil dati silang magkalaban sa taekwondo. Sa isang laban, binayaran ng ama ni Minho ang referee para siya ang manalo. Hindi matanggap ni Hanju ang ginawa ng mayayaman kaya nasaktan niya si Minho. Hindi ito pinalampas ng pamilya nito, kaya napilitan ang ama ni Hanju na pumunta sa kanila upang humingi ng tawad. Nagmakaawa pa ito sa pamamagitan ng pagluhod. Ayaw ni Hanju na mapahiya ang kanyang ama, kaya nagsalita siya ng masakit at tuluyang naban sa kompetisyon. Ang away ng dalawang binata ay naging away ng dalawang pamilya. Dalawang babaeng magkaiba ang estilo ng pananamit ang pumunta sa isang mamahaling butik. Dahil limitado ang pera, ang biyenan ay pipili sana ng pinakamura, ngunit ang ina ni Seon ay ipinakuha ang pinakamahal. Habang naguguluhan ang biyenan, may tumawag sa kanya, ngunit lalo siyang nabigla sa laman ng tawag. Tumakas na ang investor at nailabas ang lahat ng pera. Nagmamadali siyang umalis at nakabangga pa ng isang simpleng babaeng katulad niya. Sa gulat, kinuha niya ang kanyang bag sa sahig at tumakbo. Nang makita niya ang mga kaibigan niyang umiiyak, lalo siyang natakot. Nawala ang lahat ng pera niya, kaya hindi niya masabi sa pamilya. Ngunit sa sobrang pagkabigla, nagkasakit siya. Pag-uwi ni Sojun, narinig niya ang usap ng kanyang ina sa telepono at agad niyang nahulaan ang nangyari. Pero dahil hindi naman ito nagsalita, hindi na siya nagtanong. Sa huli, napilitan ng ina na aminin ang totoo at humiram ng pera kay Sojun. Bago pa nila masolusyonan ang problema, dumating si Seon. Masyado siyang nalulugod sa saya ng pag-ibig kaya hindi niya napansin ang kakaiba sa ina. Ipinagmalaki pa niya ang kanyang wedding photos at hiniling na maghanda ng maraming regalo para maipagmayabang niya sa pamilya ng nobyo. Malungkot ang ina at hindi alam ang sasabihin kaya umalis na lang siya. Si Sojun lang ang nakakaalam ng problema kaya tinanong niya si Seon kung maaari ba itong tumulong. Sinabi niyang kulang ang pondo para sa mga wedding gifts at humiram ng pera ang kanilang ina. Ngunit sa halip na tulungan, sinigawan siya ni Seon. Para makakuha ng pera, pumunta si Seon sa bangko para manghiram, ngunit na-reject siya dahil mababa ang kanyang credit score.
Kaya pumunta siya sa kanyang magiging biyenan, ngunit sinabi nito na nabook na ang hotel at hati dapat ang gastos ng dalawang pamilya. Kailangang mag-transfer ang pamilya ni Seon ng 10 milyong won sa account ng hotel bago bukas. Bukod pa rito, naibigay na ang listahan ng mga wedding gift. Kailangan lang ihanda ng kanyang pamilya. Hindi alam ni Seon ang gagawin. Hindi niya inasahang ganito kahirap ang paghahanda ng kasal. Nagsisi siya sa masasakit niyang salita kay Sojun kahapon. Samantala, si Sojun ay abala sa pagsusulat ng talambuhay para sa magiging biyenan ni Seon. Dati, ayaw niyang palampasin ang magandang oportunidad, kaya pinilit niyang makipagkita sa chairman. Labis ang tuwa nito nang pumayag si Sojun, kaya inimbitahan pa niya ito sa isang masarap na pagkain. Habang nagpapahinga, tinawagan ni Sojun si Hanju para makapag-relax. Sa kabilang banda, si Seon ay nahihirapan sa problema sa wedding gifts, kaya nang makita niya si Sojun, ibinuhos niya ang galit. Sinigawan niya ang kapatid. Nagtalo sila at nag-away. Ngunit sa gitna ng away, biglang niyakap ni Sojun si Seon. Dahil nakita niya ang magiging biyenan at biyenang babae ni Seon na nakikinig sa labas ng pinto. Naintindihan ni Seon, kaya niyakap din niya ang kapatid at nagpanggap na close sila. Kailangang magpanggap ni Seon para mapanatili ang imahe niya bilang perpektong nobya. Kahit may hinala ang biyenan na nag-away sila, wala silang ebidensya, kaya hindi na nila ito pinilit. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Sojun ang isang matandang nagtitinda ng prutas at nahulog ang pera nito sa lupa. Dahil nagmamadali siyang tulungan ito, muntik na siyang masagasaan. Nang makita ng matanda ang kabaitan ni Sojun, gusto pa nitong ipakilala sa kanya ang isang binata. Ngunit sa panahong iyon, nagmamadali si Sojun para sa date nila ni Hanju. Kaya nang makita niyang ayos na ang matanda, mabilis siyang umalis. Nagkataon na apo pala ng matanda si Hanju, pero hindi ito alam ni Sojun. Lampas na ng kalahating oras sa oras ng usapan, hindi pa rin dumarating si Hanju. Nagrereklamo na sa isip si Sojun nang biglang tumawag ang kanyang ina. Sinabi nitong may sakit si Seon at pinabili siya ng gamot. Nang paalis na si Sojun, tumawag si Hanju. Humingi ito ng paumanhin at sinabing darating na siya, pero sinabi ni Sojun na may gagawin siya at hindi na siya makakahintay. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Pag-uwi ni Sojun, nakita niyang nag-aalala lang pala si Seon sa wedding gift at hindi talaga may sakit. Dahil ayaw niyang pautangin si Seon, nag-away ulit sila. Subalit kinabukasan, habang nag-aayos si Seon, bigla siyang nahilo at sumuka hanggang sa himatayin. Kaya nagmadaling tumawag ng ambulansya ang buong pamilya. Buti na lang, pagkatapos ng eksaminasyon, sinabi ng doktor na pagod lang si Seon dahil sa stress. Kahit walang kasalanan si Sojun, gusto pa rin niyang alagaan ang ate. Gusto niyang mag-isip ng paraan para masolusyonan ang problema sa wedding gift. Ngunit walang utang na loob si Seon. Itinapon pa niya ang sopas na inihanda ni Sojun. Sinabi pa nitong nagpapanggap lang itong mabait. Inisip ni Sojun na wala sa lugar si Seon. Kung ayaw nito ng tulong, hindi na niya ito pakikialaman. Simula noon, nagplano na si Sojun para sa sarili niyang buhay. Mahilig siyang magpinta at balak niyang mag-aral sa abroad. Nang makita ni Seon na abala ito sa pangarap, lalo siyang nagalit. Kaya hinila niya at pinunit ang painting sa dingding. Ang painting na iyon ang simbolo ng pangarap ni Sojun. Ayaw nitong makipagtalo sa may sakit na kapatid, ngunit patuloy pa rin si Seon sa paggulo. Nang umuwi ang ina at makita si Seon na umiiyak, nasaktan ang kanyang puso. Sinisisi niya si Sojun nang hindi man lang inalam ang dahilan. Si Sojun, na palaging nagtitiis, ay hindi na nakapagpigil. Bakit ako lagi ang sinisisi nang hindi niyo man lang tinatanong ang nangyari? Para sa inyo, ano ba ako? Hindi ba ako anak niyo? Doon lang na-realize ng ina na tama si Sojun. Marahan niyang tinanong kung bakit nag-aaway ang magkapatid. Ngunit sinisi pa rin ni Seon si Sojun. Dahil lang daw sa isang painting, ginugulo siya nito. Nagalit muli ang ina at sinigawan si Sojun. Naalala rin nito na hindi siya pinautang, kaya humiga na lang ito sa kama at umiyak. Sinabi pa ni Seon na ayaw na niyang makita si Sojun at pagkatapos ng kasal, hindi na siya uuwi. Galit na itinapon ng ina ang libro ni Sojun at tinanong kung mas mahalaga pa ba ang pangarap niya kaysa pamilya. Labis na nasaktan si Sojun. Ang relasyon sa pamilyang ito ay pakiramdam niya ay nakakasakal. Habang nag-iisa siyang umiiyak, biglang tumawag si Hanju. Naalala niyang may usapan sila kahapon, pero dahil wala siyang gana noon, tumanggi siya. Sinabi ni Hanju na may regalo siya at gusto niyang kunin ito, kaya nagkita sila mamaya. Binuksan ni Hanju ang trunk at doon nakita ni Sojun ang isang pulang maleta. Inihanda ito ni Hanju nang malaman niyang gusto mag-abroad ni Sojun. Pero umiyak si Sojun dahil ibinigay na niya sa ina ang kanyang savings book. Ibig sabihin, isinuko na niya ang pangarap. Sa bahay na ito, ang gusto na lang niya ay umalis. Sa bahay na kulang sa pagmamahal.
Nakiusap si Sojun kay Hanju na dalhin siya kahit saan. Nang makita ni Hanju ang kalagayan nito, nasaktan ang kanyang puso. Pumayag siya sa lahat ng hiling nito, kaya lumabas sila para magpagaan ng loob. Sinamantala rin ni Hanju ang pagkakataon para umamin kay Sojun. Hindi inasahan ni Sojun na sa pinakamasakit na sandali ng buhay niya, tatanggap siya ng regalong ito. Narealize niya na matagal na rin pala niyang mahal si Hanju nang hindi niya namamalayan. Nagbahagi sila ng masidhing halik sa ilalim ng mga fireworks. Ang pag-amin at pagmamahal ni Hanju ang nagpawi sa lahat ng lungkot ni Sojun. Naniniwala siyang ang lakas ng pag-ibig ang magpapabalik sa kanyang sigla. Pag-uwi ni Sojun, na-realize ng ina at kapatid ang pagkakamali nila. Ngumiti sila para makuha ulit ang awa ni Sojun. Nag-apologize pa si Seon kay Hanju. Kahit nag-away sila, pamilya pa rin sila. Hindi dapat masira ang relasyon nila. Kaya mabilis na pinatawad ni Sojun ang dalawa at kinalimutan na ang lahat ng masasakit na pangyayari. Binuksan ni Sojun ang maletang ibinigay ni Hanju. Nang makita niyang puno ito ng mga kailangan para sa biyahe, hindi niya napigilang ngumiti ng maligaya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at alaga ni Hanju. Kinabukasan, nag-date ulit sila. Si Sojun, na dating matapang, biglang nagpakita ng kaba at lambing ng isang babaeng umiibig. Gusto ni Hanju na ma-overcome ni Sojun ang takot sa aso, kaya nagdala siya ng maliit na tuta. Gusto niyang masanay ito, ngunit malalim pa rin ang takot niya. Umaatras pa rin si Sojun. Pero nang makita niyang nakatingin ang tuta ng nakakaawa, nang hina ang kanyang loob. Para sa mga nagmamahalan, walang problema na hindi kayang ayusin ng isang halik. Mabilis silang nagyakapan at naghalikan. Biglang naging extra character na lang ang maliit na aso. Sa tulong ni Sojun, natapos din ni Seon ang paghahanda ng mga wedding gift. Handa na ang lahat. Ang kailangan na lang ay isang magandang bride. Subalit may aksidenteng nangyari. Nagkamali ang ina ni Seon nang maiwan sa bahay ang mga dekalidad na regalo at ang mga mumurahin lang ang naipadala sa biyenan. Natakot ng husto si Seon na malaman ng biyenan ang katotohanan kaya siya hinimatay. Kailangan pa siyang pukpukin at wisikan ng tubig ng ina para magising. Samantala, ang biyenan ni Seon ay masayang sinusubok ang mga damit na ipinadala ng pamilya nito. Tinitingnan niya ang sarili sa salamin at hinahangaan ang mga ito. Hindi alam na peke at murang klase lang pala ang lahat. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong kinabahan si Seon. Kung mabubuking ang katotohanan, mawawala ang respeto sa kanya sa pamilya ng asawa. Wala na siyang magawa kundi umasang hindi ito malalaman ng biyenan at palihim na palitan ang mga damit pagkatapos ng kasal. Mabilis na nagdaos ng kasal ang dalawang pamilya ng masaya. Pagbalik mula sa honeymoon, dumalaw sina Seon at ang asawa sa kanyang pamilya. Di sinasadyang nakita ng asawa ni Seon na nagkita sina Sojun at Hanju. Nalaman ni Seon ang lahat kay Minho kaya agad niyang hinanap si Sojun para pagalitan. Sinabi ni Seon na dati nang nasaktan ni Hanju si Minho. Siya raw ang sumira sa karera nito. Tinawag pa niyang salbahe si Hanju at pinag-break agad si Sojun. Naniniwala si Sojun kay Hanju kaya inisip niyang may dahilan ito. Balak niyang kausapin mamaya si Hanju. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, nauna nang pumunta sa lalaki ang kanyang ina. Hiniling ng ina na makipaghiwalay si Hanju. Naguluhan si Hanju kaya umalis na lang siya. Bigla siyang tinawagan ni Sojun. Akala niya ay makikipag-break din ito kaya takot siyang sagutin. Kaya pinuntahan siya ni Sojun sa dojo at doon niya nalaman ang totoo mula sa mga estudyante. Noong una, binayaran ng ama ni Minho ang referee para manalo ito. Galit na galit si Hanju kaya nasaktan niya ito. Pag-uwi, pinipilit pa rin siya ng ina at kapatid na makipaghiwalay. Sinabi ng ina na dapat makinig siya sa bayaw dahil bugbugin raw si Hanju. Kung maulit ito, baka mawalan pa ng trabaho at dojo si Hanju. Ayaw namang ipagkait ni Sojun ang pagkakataong ipaliwanag ni Hanju ang kanyang side, kaya balak niyang ilabas ang katotohanan. Ngunit nang pumunta siya sa dojo, sarado ang pinto. Umuwing bigo si Sojun. Nakita niya si Hanju na malungkot sa park. Dahil hindi niya matiis ang kalagayan nito, siya na mismo ang nag-propose. Pero ayaw ni Hanju na madamay pa si Sojun sa away nila ng pamilya nito, kaya bigla siyang nanghingi ng breakup. Kahit pangako ni Sojun na hindi na niya makikita pa ang kapatid at bayaw, na silang dalawa na lang ang magsasama, hindi pa rin nagbago ang isip ni Hanju. Hindi makapaniwalang sincere si Hanju, hinabol pa ito ni Sojun, pero nawala na siya sa paningin. Hindi alam ni Sojun na nagtatago si Hanju sa isang sulok at umiiyak. Siya mismo ang humiwalay sa taong mahal niya at labis itong nagpapahirap sa kanya. Pero mas gugustuhin pa niyang magdusa ng mag-isa kaysa mahatulan at isang tabi si Sojun ng lahat. Patuloy na naghahanap ng paraan si Seon para mapahiwalay sila. Inalok pa nito na pag-aralin sa abroad si Sojun. Pero ayaw bitawan ni Sojun ang pagmamahal kay Hanju kaya tumanggi siya. Muling naging tensyon ang relasyon nila ni Seon. Nag-away ulit ang dalawa dahil sa conflict ng kanilang mga boyfriend.
May inihagis na plato si Seon kay Sojun at binalik din nito. Natakot si Seon at nagtago sa banyo hanggang sa may kumatok. Galit na umalis si Seon. Nakasalubong ni Seon si Hanjo sa elevator pero hindi siya pinansin. Nagmadali siyang sumakay at tinanong kung bakit gusto nitong makipaghiwalay. Baka raw tinakot siya ni Minho. Pero dahan-dahang inalis ni Hanjo ang kamay ni Sojun at umalis. Malungkot na pumunta si Sojun sa park. Habang nakakakita ng mga nagmamahalan, naalala niya ang mga masasayang alaala kay Hanjo. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganito ang lahat. Habang nalulunod sa alaala, may nakita siyang matandang babae na nahulog. Mabilis siyang tumulong at nakilala niya ang matandang nagtitinda ng mansanas noon. Pero may demensya ang matanda, kaya hindi niya nakilala si Sojun. Dahil hindi masabi ng matanda ang address nito, humingi ng tulong si Sojun sa pulis. Nang maayos na ang lahat, balak na sana niyang umalis. Pero biglang inanyayahan siyang maghapunan ng matanda. Sa sandaling iyon, lumabas si Hanjo mula sa bahay. Doon lang nalaman ni Sojun na apo pala ng matanda si Hanjo. Nalaman din ni Hanjo na si Sojun pala ang babaeng gusto ipakilala sa kanya ng lola. Dahil kakabreak lang nila, nahiya silang dalawa. Balak sana nilang mag-usap sa labas, pero masiglang inanyayahan ng pamilya ni Hanjo si Sojun na kumain. Nakita ni Hanjo na hinila na papasok si Sojun. Wala na siyang magawa kundi sumunod. Samantala, namimili si Seon sa mall nang bigla siyang tawagan at nagmadaling umalis. Nang makalayo na, napansin niyang suot pa rin niya ang damit ng tindahan. Para hindi mapagbintangan, nagmadali siyang bumalik para magbayad. Pero nang makarating siya, may pulis na nakatayo sa harap ng store. Nagpanik siya at naisip na tinawagan na siya ng pulis. Simula bata pa, laging inaasikaso ng ina ang mga problema niya. Kaya ngayon, hindi niya alam ang gagawin. Agad niyang tinawagan ng ina. Nang malaman ng ina ni Seon ang nangyari, agad niyang tinawagan si Sojun para umuwi. Nasa piling pa lang ni Hanjo si Sojun nang marinig ang nagmamadaling tono ng ina. Akala niya may malaking problema kaya kahit ayaw niyang iwan si Hanjo, nagmadali siyang umuwi. Matapos ikwento ni Seon ang nangyari, alam na ni Sojun na gusto nilang siya ang sumalo ng problema. Dahil usapin ito ng dignidad, tahasang tumanggi si Sojun. Pero para maprotektahan ang reputasyon, lumuhod si Seon at nagmakaawa. Naipit sa moral na obligasyon, ayaw sumuko ni Sojun. Pero ginamit pa siya ng ina at kapatid, sinabing kung tutulong siya, hindi na sila makikialam sa relasyon nila ni Hanjo. Dahil gustong-gusto niyang pakasalan si Hanjo, wala siyang choice kundi pumayag. Pumunta sina Sojun at ang ina sa presinto para humingi ng tawad sa may-ari ng tindahan. Kahit naramdam ng may-ari na iba ang ugali ni Sojun sa nagkasala, buti na lang na ayos ang lahat ng maayos. Matapos maresolba ang problema, pinag-usapan ni na Sojun at Hanjo ang pagpupulong ng dalawang pamilya at ang kasal. Nang araw na iyon, nagpunta sa sauna ang nanay at lola ni Hanjo. Nagkamali sila ng gamit ng shower gel ng ina ni Sojun. Noong huli, nagkaaway na sila dahil sa maling bag. Ngayong nagkagulo ulit, parehong ayaw magpatalo. Nagkaroon ng matinding away. Pag-uwi, galit na galit pa rin ang ina ni Sojun at minura ang kalaban na walang modo. Sumang-ayon si Sojun, hindi alam na ang kinakalaban nila ay ang magiging biyenan niya. Dumating na ang araw ng pagpupulong. Maagang dumating ang pamilya ni Hanjo at magalang nabati ang pamilya ni Sojun. Pero nang magharap ang dalawang ina, nagkakilala sila. Habang nagkakasunduan ang mga ama na natiling tensyonado ang dalawang ina, biglang inanunsyo ng nanay ni Hanjo ang pagkansela ng kasal. Nagulat at nagalit sina Hanjo at Sojun. Dahil wala nang ibang paraan, hiniling nila sa dalawang ama na mamagitan. Pinapunta nila sa labas ang dalawang ina para mag-usap habang sila ay nakabantay mula sa malayo, handang sumugod kung magkakaaway. Pero tahimik lang na nagtitinginan ang dalawang ina. Nang akala nilang aalis na ito, biglang sumugod ang mga ama. Tumakbo rin sina Sojun at Hanjo. Ang pagpupulong ay naging labanan ng dalawang panig. Para maresolba ang hindi pagkakaunawaan, ginawa ng paraan ng mga ama. Biglang may naisip ang tatay ni Hanjo. Sinadyang tapunan ng tubig ang ina nito. Ginaya ito ng tatay ni Sojun. Nagkita ulit sa banyo ang dalawang ina. Akala mo mag-aaway ulit, pero pareho na silang nagpasensya. Nang lumabas sila, naayos na ang lahat. Pumayag na sila sa kasal. Nagbunyi ang lahat. Dumating na ang araw ng kasal. Suot ang maringal na wedding dress, naglakad si Sojun kasama si Hanjo sa red carpet. Biglang may batang humila sa damit ni Sojun. Mabilis siyang nahawakan ni Hanjo. Ang awkward na sandali ay naging romantic ng magtitigan ng mag-asawa. Pagpasok ni Sojun sa bahay ng asawa, may tumakbong aso sa paanan niya. Takot na takot siya kaya tumalon siya sa mesa. Kaso, nahulog siya sa biyenan. Nagkagulo ang lahat at nasaksihan ang pangyayari. Nahiya ng husto si Sojun pero natawa naman ang tita ni Hanjo. Sinabi pa nitong ang cute niya.
Nag-alala rin ang lola ni Hanjo kung nasaktan siya, pero sinabi niyang okay lang siya. Nang nasa kwarto na sila at magkakadikit na, biglang pumasok ng walang kumatok ang tita ni Hanjo. Kahit nahiya, natawa pa rin si Sojun sa kalokohan nito. Pag-alis ng tita, may tumawag ulit sa labas. Paulit-ulit silang naistorbo kaya nawalan na sila ng gana. Kinabukasan, maagang gumising si Sojun para kunin ang dyaryo ng biyenan at tiklupin ang kumot ng lola ni Hanjo. Kabaligtaran niya si Seon, natulog pa rin kahit may tawag. Ipinapatong pa sa tenga ang telepono para lang makarinig. Sa pagpupursige ng biyenan, nagising si Seon ng hindi maganda ang loob. Dahil hindi marunong magluto, kumuha na lang siya ng pagkain sa bahay ng ina. Habang naglilinis si Sojun, pinahinga siya ng biyenan. Sinamantala ni Sojun na humingi ng permiso para umuwi at kumuha ng gamit. Pero nang makarating siya, nakita niyang kakauwi lang ni Seon. Nagkukwento ito sa magulang tungkol sa away ng pamilya ng asawa at pamilya ni Sojun. Hiniling ng ama na magkaayos ang dalawang pamilya pero iniisip lang ni Seon ang sarili niya. Wala siyang pakialam sa kasal ng kapatid. Sinabi pa niyang dapat maghiwalay na lang sila ni Hanjo para matapos ang problema. Hindi na nakapagtimpi si Sojun. Tinanong niya kung bakit siya pa ang dapat maghiwalay. Wala na siyang simpatya kay Seon kaya nag-away ulit sila. Naghihilahan sila ng buhok at damit tulad noong bata pa sila. Dahil may kinalaman sa pamilya ng asawa, parehong ayaw magpatalo. Ngayon, lalo silang nag-init ang away. Nang magalit ang ama at bantaan silang hindi na papayagang umuwi, saka lang sila tumigil. Nang makita ang kalungkutan ng ama, nagmamadaling humingi ng tawad si Sojun. Sinabi ng ama na gusto lang niyang maging masaya ang mga anak. Bakit kailangang mag-away na parang magkaaway ang magkapatid? Nag-aalala rin siya na baka kung malaman ng pamilya ng asawa ni Seon ang talambuhay na sinulat ni Sojun para sa biyenan nito, maapektuhan ang kasal nito. Sa sandaling iyon, lumabas din sina Seon at ang ina. Sinabihan ng ama si Seon na mali ang pag-uutos nitong maghiwalay ang kapatid. Na-realize ni Seon ang pagkakamali niya at humingi ng tawad kay Sojun. Sa huli, naayos rin ang lahat ng mapayapa. Subalit hindi pa lubusang nalutas ang problema. Nang araw na iyon, bubuksan ang coffee shop ng biyenan ni Sojun kaya pumunta siya para tumulong. Paglabas pa lang niya, nakita siya ng chairman. Agad nitong binati. Magre-react na sana si Sojun nang makita rin siya ng biyenan at tawagin. Nagpanik si Sojun, nagpanggap na hindi nakita ang dalawa at tumakbo palayo. Tinawagan niya si Hanjo para humingi ng tulong. Dumating si Hanjo para sunduin ang ama. Nagmadali ring dumating si Minho para sunduin ang kanyang ama. Muli, naayos ang lahat ng maayos. Pero bago pa man makahinga ng maluwag si Sojun, dumaan ang ina at ang biyenan ni Seon. Para hindi siya makita ng biyenan ni Seon, ikiniling ng ina ni Sojun ang ulo para takpan ang bintana ng kotse. Kahit mukha siyang katawa-tawa at inasar pa ng biyenan ni Seon, wala siyang magawa sa kritikal na sitwasyon. Pag-alis ng biyenan ni Seon, nagreklamo ang ina ni Sojun na nahiya siya ng husto. Hindi walang basihan ang kanyang pag-aalala dahil patuloy ang hindi inaasahang pagkikita ng dalawang pamilya. Nang araw na iyon, nagpunta sina Sojun at Hanjo sa bahay ng ina para maglaro at kumain. Habang kumakain, dumating ang pamilya ng asawa ni Seon. Nang buksan ni Sojun ang pinto at makita sila, sumigaw siya para paalamin ang pamilya. Dahil nagulat ang ama ni Sojun, pinatago niya agad si Hanjo. Nang makita niyang papasok na ang biyenan ni Seon, nagpipigil ng hininga ang buong pamilya. Pero napansin ni Seon ang wedding photo nila ni Hanjo sa mesa. Naunawaan ng ina niya at dahan-dahang inilipat ito. Tinanong ng biyenan ni Seon kung ano iyon, pero buti na lang at hindi lumapit para tingnan. Sobrang init noon kaya gustong buksan ni Hanjo ang bintana para makahinga. Kaso, nahulog niya ang bintana sa sahig. Ang malakas na ingay ay nagulat sa lahat sa sala. Naghinala ang biyenan ni Seon na may tao sa storage room. Mabilis na nagsinungaling ang ina ni Sojun na stray cat lang iyon. Pansamantalang hindi nahayag ang relasyon ni na Sojun at Hanjo, pero nagsimula nang maghinala ang biyenan ni Seon na hindi kasing galing nito ang sinasabi nito. Kaya inanyayahan ng biyenan ni Seon ang ina nito para magluto sa kanila. Pag-uwi ni Seon mula sa trabaho, nakita niyang nagluluto ang ina niya na parang katulong habang naguutos ang biyenan. Labis siyang nagsisi sa ina. Habang kumakain, masaya ang lahat maliban kay Seon na hindi makatikim. Mapanlait pa ang biyenan na nagsabing pagod na pagod ang ina niya sa pagluluto. Laging maingat si Seon sa bahay ng asawa. Ngayon, hindi na niya matiis ang paghamak ng biyenan sa ina. Itinapon niya ang hapag at malakas na tinanong ang biyenan kung bakit ganun ang trato nito sa ina niya. Pero biglang tumakbo si Seon sa banyo para sumuka. Bago matulog, malungkot pa rin siya sa nangyari. Kahit mayabang siya sa bahay ng ina, mahal na mahal niya ang pamilya niya. Hindi niya matanggap na may manghamak sa ina niya.
Nagising si Sojun sa kalagitnaan ng gabi at may nakita siyang kahina-hinala sa kusina. Ipinikit niya ang mata at kumuha ng panlaban. Nang mag-on ang ilaw, nakita nilang kumakain sa sahig ang lola ni Hanju. Takot na matakot ang lola ni Hanju, dahan-dahang pinalma ni Sojun ito. Pero tulala pa rin ang lola at nagmumura tungkol sa masamang taong nagnakaw ng ancestral home ng pamilya nila. Alam ni Sojun na ang tinutukoy ng lola ay ang biyenan ni Seon. Pero hindi pa alam ng biyenan ni Sojun ang relasyon nito sa pamilya ni Minho. Nang makita kung gaano kamuhin ng lola ni Hanju ang pamilya ni Minho, nag-alala si Sojun na kung malaman nila ang totoo, matatapos ang kasal nila ni Hanju. Kaya pumunta siya sa chairman at nagbitiw sa trabaho. Akala ni Sojun ay okay na ang lahat. Pero ilang araw ang nakalipas, dumating ang isang abogado. Sinabi nitong peke ang talambuhay na sinulat niya para sa chairman. Ang nakasulat ay kasaysayan ng ibang pamilya. Gusto ng abogado na magtestigo si Sojun na pinalsipika ito ng chairman. Ang naghain ng demanda ay ang ama ni Hanju. Tuwiran itong tinanggihan ni Sojun at umalis. Pero bago pa siya makalayo, nakasalubong niya ang biyenan. Nang hindi alam ni Sojun ang gagawin, dumating si Hanju. Naghinala ang biyenan pero may konting pag-asang tinanong pa rin si Hanju. Dahil hindi na ito maiiwasan, inamin ni Sojun na siya ang sumulat ng talambuhay para sa ama ni Minho. Labis ang pagkabigla ng biyenan at napatigil. Kahit galit kay Sojun, alam niyang hindi iyon ang solusyon. Kaya sinabi lang niya sa dalawa na huwag muna sasabihin sa lola at ina ni Hanju. Kung hindi nila palalampasin. Pero pagod na sina Sojun at Hanju sa takot at pangamba. Ayaw na nilang magtago at gustong sabihin na agad ang totoo. Para sigurado, nag-set si Sojun ng meeting kay Seon para sabihin ang balak niya. Pero praktikal si Seon at naisip na dapat hintayin muna niyang mabuntis bago sabihin. Baka sakaling magbigay ang dalawang pamilya alang-alang sa bata. Pero ayaw nang magtiis pa ni Sojun sa paghihirap ng kalooban. Ipinilit ni Sojun na sabihin na agad ang totoo. Muling nag-away sina Sojun at Seon. Nagtalsikan sila ng tubig. Nang nahihiya na silang dalawa, biglang lumitaw ang biyenan ni Sojun. Agad na nawala ang magandang imahe nila. Pero nagsinungaling sila na tungkol sa family matters ang away nila. Hirap na hirap silang paalisin ang biyenan. Pero ayaw pa rin ni Seon na aminin ang totoo, kaya napilitang magtiis ulit si Sojun. Nang araw na iyon, binuksan ang bagong tindahan ng pamilya ni Hanju. Nag-usap na sina Sojun at Seon para magkaibang oras ang pagdating ng dalawang pamilya. Habang wala si Sojun, dumating muna ang mga biyenan niya. Di nagtagal, dumating din ang mga magulang ni Sojun. Sakto namang nakauwi si Sojun at nakasabay pa silang pumasok. Pero nang makapasok, nagulat ang lahat. Sinubukan pang ayusin ng ina ni Sojun ang sitwasyon pero lalo lang itong lumala. Wala na silang magawa kundi magtiis. Nakaupo ang dalawang biyenan sa magkabilang dulo ng mesa. Nakatayo naman sa gitna ang pamilya ni Sojun at humihingi ng tawad. Sinabi ng biyenan ni Seon na kung alam lang niya ang relasyong ito, hindi siya papayag sa kasal at ipinahayag ang pagkansela ng kasal. Pagkasabi nito, umalis ito ng galit. Hindi rin nagpatalo ang biyenan ni Sojun. Sinisi niya ang pamilya ni Seon sa pagiging hindi tapat. Alam nilang kaaway nila ang pamilya ni Minho, itinago pa rin nila. Humihingi ng tawad ang mga magulang ni Sojun at pinakalma ang lahat. Payo nila na huwag idamay ang relasyon ng dalawang pamilya sa kasal ng dalawang anak. Nang palabas na ang mga magulang ni Seon, nakasalubong nila si Minho na susundo kay Seon. Inilabas nila ang galit sa anak. Gayon din ang nangyari kay Hanju na nahuling dumating. Hindi pa ito natapos. Nang makauwi sina Seon at Minho, galit na galit pa rin ang mga magulang ni Minho. May nagwasiwas ng patpat para paalisin sila. May nagbasag pa ng florera para ipakita ang galit. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Hanju. Lumuhod siya at nagmakaawa sa ama. Pwede niyo akong parusahan. Ayaw kong makipaghiwalay kay Sojun. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Pero iginiit ng ama na tapusin na ang relasyon sa pamilyang iyon. Sinabi ng ama na kung kaya niyang tiisin ang mga parusa, kaya rin niyang tiisin ang break-up. Samantala, sina Seon at Minho ay pinalayas sa bahay. Agad silang bumalik sa bahay ng ina ni Sojun. Nag-aalala si Sojun sa galit ng biyenan, kaya umuwi rin siya. Hindi na nga magkasundo ang magkapatid. Ngayon ay itinuturing na nilang magkaaway dahil naapektuhan ang kanilang mga kasal. Nag-away sila. Hindi na kinaya ng ina ang mga away, kaya binalaan niya na ang sino mang magpapatuloy ay palalayasin. Pero nang magkita ang dalawang manugang, nag-away rin sila. Nakita ito ng biyenan, kaya pinalaya silang lahat. Kahit ganito na ang sitwasyon, gustong ipagmalaki pa rin ni Seon ang kanyang superioridad. Iminungkahi ni Seon na maghotel sila ni Minho, pero nakakahiya dahil pareho silang nakalimot ng pitaka sa pagmamadali.
Gusto sanang manghiram ng pera kay Hanju, pero nang tingnan ang kamay ni Minho, sinabi ni Hanju na hindi sapat ang pera niya para sa hotel, pero pwede sa sauna. Napilitang pumunta sa sauna sina Seon at Minho. Nagugutom si Minho at nakatitig sa pagkain ni Hanju, pero sinabi ni Seon na pangit lang naman ang pagkain. Dahil sa pride, nagutom silang dalawa habang masayang kumakain sina Sojun at Hanju. Hindi na nila kinaya ang sitwasyon, kaya nagpasya ang dalawang lalaki na umuwi sa mga magulang para makahanap ng solusyon. Nagmakaawa si Hanju sa ina, pero sinabi nito na pwedeng putulin na lang ni Sojun ang relasyon sa kapatid o maghiwalay sila. Parehong sitwasyon kay Minho. Sinabi ng dalawa ang resulta sa mga asawa. Nagulat sila nang parehong pinili ni na Sojun at Seon na putulin ang relasyon. Sinabi nila sa ina ang desisyon. Ayaw ng ina na magkaganito ang sitwasyon, pero may sarili na ring pamilya ang mga anak kaya wala na siyang magagawa. Pinayagang makauwi si Sojun sa bahay ng asawa, pero binalaan siya ng biyenan na huwag malaman ng lola ni Hanju baka hindi kayanin ng puso nito. Hindi swerte si Seon. Kahit nagdesisyon na siya, ayaw pa rin siyang papasukin ng biyenan. Lasing na pumunta ang ina ni Sojun sa bahay ng biyenan at inilabas ang hinanakit. Nasaksihan niya ang paghihiwalay ng dalawang anak kaya pinauwi niya si Seon. Sinabi pa niyang mas mabuting umalis na sa pamilyang palaging mayabang. Hindi pa nakaranas ng ganoon ang biyenan ni Seon kaya hindi alam ang sasabihin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pa ang masama, siya ang naagrabyado. Nagpanggap namang passerby ang mga magulang ni Minho para mag-espiya sa tindahan ni Hanju, pero nahuli ng lola nito ng tumakas. Hinagis ng matanda ang patpat at muntik pang magdulot ng malubhang sugat. Nang malaman na nahuli na sila, tumigil na sa pagpapanggap ang mga magulang ni Minho. Hiniling nila ang tawad ng matanda. Habang nagtatalo, lumabas si Sojun para itanong ang nangyari. Nagulat ang lola ni Hanju kung bakit kilala ni Sojun ang dalawa. Sinabi ng ama ni Minho na ang kambal na kapatid ng manugang nito ay ang biyenan nila at magkadugtong na ang pamilya nila. Nang makumpirma sa anak at manugang, labis ang pagkabigla ng matanda at hinimatay. Nagmadaling tumawag ng ambulansya ang lahat. Gusto rin tulungan ni Hanju ang lola, pero galit sa kanya ang nanay at hindi siya pinayagang sumama. Sinisi ni Sojun ang sarili. Nagdasal siya para ligtas ang lola ni Hanju. Pagkatapos ng eksaminasyon, walang malubhang problema ang lola, pero nang dumating ang nanay ni Hanju sa ospital, nagising at nawala na ang matanda. Sa panahong iyon, naglalakad-lakad ang matanda sa mataong kalye na lubhang mapanganib. Nagkataong dumaan si Minho at nakita ito, kaya isinakay niya ang matanda sa kotse at balak itong iuwi. Sa loob ng kotse, patuloy na nagtatanong ang lola, pero takot magkamali si Minho kaya nanatili itong tahimik. Sa kalituhan, akala ng lola na masamang tao si Minho at sinakal niya ito. Nawalan ng kontrol ang kotse at tumama sa puno sa tabi ng kalsada. Malaki ang nasira sa harapan ng sasakyan. Pag-uwi ni Minho, nakita niya ang hinahanap ni Hanju ang lola nito. Sinabi ni Minho kay Hanju na tingnan ang kotse niya. Hindi na unawaan ni Hanju na nakabangga ang lola niya. Hinawakan ni Hanju si Minho sa kwelyo at hinampas ito. Pero nang buksan ni Minho ang pinto sa likod, nakita ni Hanju na ligtas na nakaupo ang lola sa loob. Kahit alam ng nanay ni Minho na dahil sa matanda nasira ang kotse, hindi niya balak palampasin ang pamilya ni Hanju. Gusto niyang samantalahin ito para hamakin sila. Kaya ipinasyang dalhin bukas si Seon sa bahay ni Hanju para makapaglabas ng galit at singilin ang nanay ni Hanju. Ipinakita ni Minho ang resibo para sa 30 milyong won na pagpapagawa ng kotse, pero akala ng nanay ni Hanju na sobra ito at inakusahan sila ng panunakot. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating ang tita ni Hanju at narinig ang usapan. Walang sinabi ang tita, agad niyang binuhusan ng tubig sina Seon at ang biyenan nito. Basang-basa ang dalawa at napahiyang umalis. Hindi na kinaya ni Seon ang lahat. Gusto niyang maghiganti para sa biyenan, kaya ibinuhos niya ang galit kay Sojun. Binalak niya ang pagdating ng pagkakataon, gaganti siya sa kapatid. Gustong magpasikat ni Seon sa biyenan kaya sinaktan niya si Sojun. Buti na lang dumating ang ina nila para pigilan. Nang araw na iyon, pumunta sina Seon at ang biyenan sa coffee shop ng pamilya. Sinamantala ni Seon na makausap ng sarilinan si Sojun, pero nagsimula na silang mag-away nang biglang pumasok ang biyenan ni Seon. Nakita ito ng biyenan ni Sojun at hindi nagpatalo. Ang maliit na away ay naging malaking gulo. Inilabas ng dalawang ina ang galit sa manugang. Gusto nilang gamitin ang panalo para ibalik ang dignidad. Hindi talaga maganda ang maging magkaaway ng pamilya ng asawa ng kapatid, pero mas ikinalungkot ni Sojun na nang magising, alam na rin ng lola ni Hanju ang relasyon ng dalawang pamilya. Sa paningin ng lola ni Hanju, biglang nagbago si Sojun mula sa minamahal na manugang patungo sa kaaway. Sinabi ng lola na kung hindi sila maghihiwalay ni Hanju, kailangan nilang lumipat. Para maayos ang gulo at mapatawad ng lola, pinayagan silang pansamantalang manirahan sa bahay ng ina ni Sojun. Alam ni Sojun na pagtatawanan siya ng ina at kapatid kung pupunta siya roon, pero wala na siyang choice.
Basta't kasama niya si Hanju, handa siyang tiisin lahat. Kakauwi lang ni Dongju sa bansa nang magmadali siyang hanapin si Sojun at mahigpit itong niyakap. Ex pa lang ito ni Sojun. Hindi alam ni Dongju na kasal na si Sojun at nasaksihan ng asawa ang eksenang ito. Nang makita ang pagiging malapit nila, nagselos si Hanju at agad na pinutol ang usapan. Masayang ipinakilala ni Sojun ang dalawa, pero nang magkamayan, pareho silang nakakita ng galit sa mata ng isa't isa. Iminungkahi ni Dongju na mag-usap silang tatlo, pero naramdaman ni Hanju ang banta at agad tumanggi. Pero hindi sumuko si Dongju. Bago umalis, pinilit niyang makuha ang numero ni Sojun. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Sojun sa coffee shop, dumating si Dongju at binigyan siya ng mamahaling regalo. Nang pasalamatan ito ni Sojun, hinila siya ni Dongju palabas at may sasabihin daw siya. Hindi matanggap ito ni Hanju, pero hindi natakot si Dongju. Sa harap ng lahat, umamin siya ng nararamdaman kay Sojun. Hindi lang si Hanju, pati si Sojun ay nagulat. Hindi niya inasahan na sasabihin ng kaibigan ang ganong salita sa harap ng asawa. Gusto sanang kausapin ni Sojun si Dongju ng sarilinan, pero hinila muna siya ni Hanju. Nagpa siya silang solusyonan ito sa paraang lalaki. Pero kahit may banta ni Hanju, kalmado lang sinabi ni Dongju na kung may gusto ka sa isang tao, dapat sabihin, kasal man o hindi. Hindi na makipag-usap si Hanju sa taong may kakaibang pag-iisip, kaya hindi na niya ito pinansin. Sinabi ni Dongju na nauna siyang nagustuhan si Sojun. Hindi napigilan ni Hanju na hawakan ang kuwelyo ni Dongju. Sa sandaling iyon, tumakbo si Sojun para pigilan siya. Nakita ni Dongju na hindi na siya pinapansin ni Hanju, kaya mahinahon niyang hinawakan ang ulo ni Sojun. Wala na siyang pakialam kay Hanju. Pag alis ni Dongju, sinabihan ni Hanju si Sojun na huwag magpaligaw-ligaw at maligo pag-uwi. Pero paglabas pa lang ni Sojun ng restaurant, nakita niyang naghihintay pa rin si Dongju. Sinisi ni Sojun si Dongju sa pagsira sa relasyon nila ng asawa, pero itinulak siya nito sa kotse at ipinilit na iuwi siya. Nasaksihan ito ng staff ng restaurant at agad itong sinumbong kay Hanju. Pagdating sa bahay, bababa na sana si Sojun, pero hinawakan ni Dongju ang mukha nito at sinabing ang cute-cute pa rin niya tulad noong bata sila. Itinulak siya ni Sojun. Ayaw niyang magdulot ito ng gulo sa pagitan nila ni Hanju. Hindi niya alam na alam na ni Hanju at labis itong nag-aalala. Kinabukasan, inimbitahan ng tita ni Hanju si Sojun. Paglabas nila ng tindahan, umalingaw-ngaw ulit ang alarm. Hiniling ng staff na tingnan ang mga bag nila. Tumanggi ang tita at nagsimulang makipagtalo. Naakit ang atensyon ng may-ari ng mall. Nagkataon na ang may-ari ay ang biyenan ni Seon. Agad niyang inutusan ng staff na suriin silang mabuti. Ang away ay nakakuha rin ng atensyon ng manager ng mall. Nagkataon na siya rin ang humawak ng kaso ni Seon noong nakaraan ng maling item ang nakuha nito. Si Sojun ang humingi ng tawad noon para sa kapatid, kaya agad siyang nakilala ng manager. Sinabi nitong may history ng pagnanakaw si Sojun, kaya kailangan silang suriing mabuti. Nanginginig na nakatayo si Seon, takot na mahuli at malaman ng biyenan ang totoo. Nakita ni Sojun na nag-iingay pa rin ang biyenan ni Seon, kaya pinabayaan niyang harapin nito ang responsibilidad. Naguluhan ang manager kung sino talaga ang magnanakaw. Pero buti na lang, natagpuan ng staff ang resibo sa bag ng tita. Malakas na sinabi ng tita na isasauli niya ang mga damit at hihingi ng bayad sa pinsalang pangkaisipan. Nahiya ang biyenan ni Seon at sinigawan ang manager, pero napansin din niyang may kakaiba sa manager. Pag alis ni Seon, bumalik siya para magtanong. Itinanong kung sino ang manager ng customer na nag-try on ng damit noon. Natakot si Seon na paghinalaan siya, kaya sinabihan ng ina na sabihan si Sojun na huwag magsalita. Pero sa sandaling iyon, dumating ang biyenan ni Seon sa bahay ng ina nito. Sa pagkadali, nagtago si Seon sa kwarto. Tinanong ng biyenan ang ina ni Seon tungkol sa totoo. Muling nagtakip ang ina para kay Seon. Sinabi nitong si Sojun ang salarin at may bisyo itong magnakaw mula pagkabata. Naniwala ang biyenan kaya pumunta sa bahay ng asawa ni Sojun para hamakin siya. Bago pa makapagpaliwanag si Sojun, narinig na ng biyenan ni Hanju ang lahat. Galit na sinabi ni Sojun na si Seon ang magnanakaw pero hindi naniwala ang biyenan. Akala nito dahil kinumpirma ng ina ni Sojun, totoo nga. Pag-uwi, inilahad ni Sojun ang buong katotohanan sa biyenan. Hindi matanggap ng biyenan na naapi siya, kaya hinanap nito ang ina ni Sojun. Pero bago pa sila makapag-usap ng matagal, dumating din ang biyenan ni Seon. Nagkaharap ang tatlo. Hindi alam ng ina ni Sojun ang gagawin, pero patuloy pa rin itong nagtatakip para kay Seon. Sinabi nitong may bisyo talagang magnakaw si Sojun dati, pero nawala na. Hindi na kinaya ng biyenan ni Sojun ang kasinungalingan ng ina nito. Akala nito, ginawa ito dahil minamaliit si Hanju. Pag-uwi, naging malamig din ito kay Sojun. Ayaw nang magtiis ni Sojun, kaya umuwi siya at pinilit ang ina na aminin ang totoo. Pero sinabi ng ina na hindi niya kaya. Labis na nadismaya si Sojun. Sa ilalim ng pressure, inamin ng ina
ang pagsisinungaling sa biyenan. Pero hindi inasahan na sa sandaling iyon, si Sion na may bisyo palang magnakaw ay nagrelapse. Sino ang mag-aakalang ang mayamang manugang na ito ay may ganitong bisyo? Kumuha si Sion ng lipstick at lihim itong itinago sa bulsa. Masaya siya pero hindi niya alam na nakita siya ng empleyado. Ngunit nakakagulat, pagkatapos takasan ng empleyado, inilabas ni Sion ang lipstick at itinapon sa basurahan. Narealize niyang nagrelapse siya. Lumalabas na may sakit siya mula pagkabata. Kapag na-stress, kusang nagnanakaw. Para makasiguro, bumalik si Sion sa store kinabukasan. Mula sa malayo, nakita niyang may nakapaskil na larawan sa pinto. Hindi siya sigurado kung litrato niya ito kaya tinawag niya ang ina para tingnan. Sa kasamaang palad, narinig ng biyenan ang buong usapan. Habang aalisin na ng ina ni Sion ang larawan, dumating ang biyenan. Gustong sirain ng ina ang ebidensya kaya pinunit niya ang larawan. Pero ayaw palampasin ng biyenan na alam na ang totoo. Isinumpa nitong hindi na niya patatawarin ang dalawa. Mabilis na tinawagan ng ina si Sion para hindi siya mag-isa sa galit ng biyenan. Ikinandado ni Sion ang pinto, umaasang darating si Minho para iligtas siya. Pero binuksan ito ng biyenan gamit ang spare key at hinila ang nanginginig na si Sion. Sinabihan si Sion na umalis na. Ipinakita ng biyenan ang mga nakaw na gamit sa aparador at tinanong kung ninakaw din ba ang mga ito. Hindi siya makapaniwalang may ganito siyang manugang. Patuloy na sinisisi ng ina si Sojon pero tinawag ng biyenan si Sojon para mag-usap. Ngayon, hindi na nagtakip si Sojon. Gusto niyang panagutan ng nagkasala ang ginawa. Nagpanik si Sion at hinimatay. Akala ng biyenan nagkukunwari lang ito kaya binuhusan ng tubig. Ang ama ni Minho na nanahimik lang, hindi na nakatiis. Ipinasya niyang dapat maghiwalay ang mag-asawa. Nagmakaawa ang ina ni Sion at inamin ang totoo. May sakit si Sion mula pagkabata at nagsimula itong magnakaw noong puberty. Pero hindi na nakinig ang biyenan. Ngunit nagulat sila nang lumaban si Sion. Para sa kanya, pagitan lang dapat ito niya at ng asawa. Tiningnan niya ang divorce papers ng walang takot. Sinampal siya ng biyenan pero hinawakan niya ito at matapang na lumaban. Pagkatapos ng away, tinawag ni Sion si Minho. Pinunit nito ang divorce papers at tumangging maghiwalay. Kahit nasa panig niya ang asawa, hindi na kayang manirahan ni Sion kasama ang biyenan kaya bumalik siya sa bahay ng ina. Kinabukasan, pinadala ng biyenan ni Sion ang mga gamit nito sa bahay ng ina. Pumunta si Sion sa biyenan at sinabing papayag siyang maghiwalay pero may isang kondisyon. Kailangang ibigay sa kanya ang ancestral house bilang kabayaran. Nagbigay rin siya ng listahan ng mga bagay na ginawa ng biyenan na nagdulot ng pressure sa kanya. Galit na itinulak ng biyenan si Sion sa sahig at pinagtatapon ng mga gamit. Nakita ito ni Minho at agad niyang ipinagtanggol ang asawa at nagpasya silang umalis ng bahay. Sinabi ni Sion sa mga magulang na titira sila ni Minho sa bahay nila. Kusang ginawa ni Sion ang kwarto ni Sojon na opisina ni Minho. Nang makita ni Sojon ang mga gamit niyang inilabas, labis siyang nasaktan. Ibig sabihin, wala na siyang lugar sa bahay na ito. Gusto sana niyang magparaya pero ayaw niyang makinabang si Sion. Kaya bumalik siya at sinabing siya ang bumili ng TV, washing machine at iba pang gamit sa bahay. Hindi niya ito kukunin pero ayaw rin niyang gamitin nila. Itatapon na lang niya ang lahat. Nang gabing iyon, nag-iisa si Sojon sa bakuran. Naalala niya ang sinabi ng ina na hindi na sila dapat bumalik. Kahit palaging nagtatangi sa kanya ang ina mula pagkabata, ayaw niyang maging taong hindi na makakabalik sa sariling tahanan. Marahil siya lang ang nakakaintindi ng masakit na damdaming ito. Pagkatapos ng hapunan, pinapunta ng ama ni Sion si Minho sa tindahan para tumulong. Agad na pumayag si Minho. Pero pagdating niya sa tindahan, dumating si Hanju. Parehong ayaw nila sa isa't isa, pero sa harap ng biyenan, kailangan nilang magpigil. Kailangang ihatid ng biyenan ang mga paninda. Parehong gustong magpasikat. Mas mabilis si Minho at umalis sa motorsiklo. Naglakad na lang si Hanju. Sa daan, may nakita siyang nag-aaway na lalaki at babae. May sugat sa mukha ang babae. Tinanong ni Minho ito, pero humingi ng tulong ang babae. Patuloy na sinasaktan siya ng lalaki. Mabilis na pinigilan ni Minho ang lalaki at pinatumba ito. Nang sabihan ni Minho ang babae na tumawag ng pulis, may hinawakang ladrilyo ang lalaki at sinubukan siyang saktan. Nakita ito ni Hanju mula sa likod at pinigilan ang lalaki. Dinala ng pulis ang tatlo sa presinto para imbestigahan. Takot na maghiganti, sinabi ng babae na magkasintahan sila at nagbibiro lang. Galit sina Minho at Hanju pero wala na silang magawa. Kailangan nilang maghintay hanggang makalabas bago magdesisyon. Kinabukasan, nakalabas na si Hanju habang nakakulong pa rin si Minho. Nakausap ni Hanju ang babae at pinilit itong magsabi ng totoo, pero takot pa rin ito at nag-aatubili.
Hindi sumuko si Hanju. Matapos kausapin ng matagal, pumayag rin ang babae na mag-isip ulit. Pumunta si Hanju sa presinto para sabihin kay Minho at payuhan siyang makipag-areglo. Pero para kay Minho, tama ang ginawa niya. Ayaw niyang palampasin ang lalaki. Sinabihan niya si Hanju na huwag nang makialam pa. Nang paalis na si Hanju, dumating ang ama ni Minho. Akala nito si Hanju ang nanakit, kaya sinampal niya ito ng walang salita. Sinubukan pigilan ni Minho ang ama, pero umalis na lang si Hanju ng walang imik. Nag-isip ang babae at nagtestigo sa presinto. Nalinis ang pangalan ni Minho. Nagpasalamat si Minho kay Hanju at gustong humingi ng tawag para sa ama, pero nahihiya siyang magsimula. Nang mauubusan na ng pasensya si Hanju, nagsalita na si Minho. Pero gusto ni Hanju na ang nagkasala mismo ang humingi ng tawad, hindi yung ipapatawad lang. Kahit hindi ganap na naayos ang lahat, nagsimula ng gumanda ang relasyon nila. Marahil ang pag-aayos ng hidwaan ng dalawang pamilya ay isa na lang sa oras. Dahil sa pagtatangi ng ina, nasaktan ng labis si Sojun at pinutol ang ugnayan sa pamilya. Para maayos ito, nagluto ng ribs ang ina at tinawagan si Sojun para maghapunan. Pero dahil sa udyok ni Seon, lalong lumaki ang away. Hindi inasahan ni Sojun na tatawagan siya ng ina, pero sinisi siya ni Seon dahil nadapa ang ina habang nagluluto ng paborito niyang rib stew. Nasira ang puso ni Sojun. Wala na siyang inaasahang pag-aliw mula sa pamilyang ito. Sinabi niyang nasugatan ng ina dahil hindi nagtatrabaho si Seon. Sana alagaan nito ang ina. Galit na itinapon ng ina ang ribs at humiga sa kama na umiiyak. Naalala ng ina ang nakaraan at na-realize na masyado siyang naging harsh kay Sojun. Kaya nang sisihin si Sojun ni Seon, ipinagtanggol siya ng ina. Sinabi nitong wala itong kinalaman kay Sojun. Dahil nasugatan ng ina, kailangang gumawa ng gawaing bahay si Seon. Pero mula pagkabata, hindi siya sanay. Nahihirapan siya sa paghuhugas ng plato. Nang maglakad sila ng ina, abala siya sa cellphone at muntik na muling masaktan ng ina. Unang beses siyang sinigawan ng ina na walang silbi. Pero hindi pa rin natigil ang mga problema. Nang pupunta ang ina sa banyo, muntik na itong madulas dahil sa kalat. Tinanong ng ina kung bakit hindi naglinis si Seon. Nagdadahilan pa rin ito at sinisisi ang ina. Nang makita ng ina ang magulong sala at mga hindi natuyong damit, hindi niya maintindihan kung paano nakakatulog ng mahimbing ang anak. Doon niya naintindihan ang nararamdaman ng biyenan ni Seon. Narealize niyang dahil sa pagpapalaki niya, kaya naging makasarili at walang puso si Seon. Nagpasya siyang hayaang maging independent ito at matuto kay Sojun. Galit na pumunta si Seon kay Sojun at pinauwi ito para alagaan ang ina. Pero hindi pa rin nakakalimot ng sakit si Sojun kaya ayaw niyang umuwi. Nang pumunta si Seon sa banyo, nakipag-away siya sa isang babae. Itinulak siya nito at tumama ang tiyan niya sa lababo. Naupo siya sa sahig ng masakit at nakita ang dugong dumadaloy sa binti niya. Tumakbo si Sojun palapit, natakot sa nakita niyang eksena. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital pero hindi na nasagip ang sanggol. Bago pa man matanggap ni Seon ang magandang balita, kailangan muna niyang tanggapin ang masakit na katotohanan. Masakit na sinisi ni Seon si Sojun na kung hindi siya pumunta para hanapin ito, hindi sana nangyari ang lahat. Sinisi rin ni Sojun ang sarili. Kahit madalas silang mag-away ni Seon, hindi niya balak saktan ito. Ikinuwento niya ito sa ama. Sinabihan siya nitong itago muna ang katotohanan o masisisi ng ina ang sarili. Umuwi si Sojun para linisin ang bahay at alagaan ang nasugatang ina. Nagugilty ang ina at ayaw tanggapin ang pag-aalaga ni Sojun. Ayaw ni Sojun na magkadistansya ang pamilya magpakailanman, kaya siya ang unang nag-ayos. Sinabi rin ng ina na sobrang miss niya si Sojun. Tuwing kakain, naiisip niya ito. Ayaw na ng ina na maghirap pa siya, kaya pinauwi na siya sa asawa. Kahit tila matigas pa rin ang loob sa labas, nagpatawaran na sila sa puso. Kinabukasan, nakalabas na sa ospital si Seon. Sa panahong ito, nalaman ng ina ang tungkol sa miscarriage. Umuwi rin si Sojun para alagaan ang kapatid at ina. Narinig ng biyenan ni Seon ang balita at dumating, pero hindi niya inalagaan si Seon. Sa halip ay sinisi niya ito sa pagkawala ng sanggol. Sinisi rin niya ang ina ni Seon sa hindi maayos na pag-aalaga. Unang beses na ipinagtanggol ni Sojun ang ina. Parehong nagsisitangan ang magkabilang panig pero sinisi ni Seon si Sojun para paboran siya ng biyenan. Iginiit niyang magkaaway sila at gusto niyang paalisin si Sojun. Pero ngayon, hindi na sumang-ayon ang ina. Sinabihan niya si Seon na walang katwiran. Nagulat sina Seon at Sojun sa pagbabago ng ina. Inalagaan ni Sojun si Seon na nag-miscarriage pero hindi ito nagpasalamat. Nagreklamo pa ito na pangit ang luto ni Sojun. Hindi na nakatiis si Sojun at itinapon ang lugaw. Nasaktan si Seon pero ang inang palaging nagtatanggol sa kanya ngayon ay kakampi ni Sojun. Nang makita ni Seon na pareho siyang pinapatawag ng ina at kapatid, akala niya nagtutulungan na sila laban sa kanya.
Hindi pa rin niya naaamin ang pagkakamali. Pakiramdam niya hindi na siya welcome sa bahay, kaya galit na nag-empake at umalis. Pumunta ang ina sa kusina para kausapin si Sojun. Ipinaliwanag niya kung bakit siya nagtatangi kay Seon sa loob ng maraming taon. Sinabi ng ina na kapag nagkaanak na si Sojun, maiintindihan niya ito. Laging may isang anak na hindi niya mapapanatag. Hindi niya kinamumuhian si Sojun, kundi dahil masyado siyang nagtitiwala rito. Ikinuwento rin ni Sojun kung bakit siya palaging nagpapasensya. Takot siyang masaktan ng ina at gusto niyang ipakita na malakas siya. Narinig ito ni Seon, pero nagbitbit pa rin ito ng maleta at umalis. Malungkot na naglibot si Seon, hindi alam kung paano siya nakarating sa bahay ng asawa. Ayaw sana niyang pumasok, pero pilit siyang pinasok ng katulong. Nang makapasok, nakita niyang nag-iinom ang biyenan. Sabay silang uminom. Sinamantala ni Seon na makiusap na bigyan siya ng pagkakataon. Magiging mabuting manugang siya. Lasing silang dalawa at nakatulog sa kama. Pag-uwi ng ama ni Minho, sinampal niya ang asawa para gisingin. Doon lang nito nalaman na katabi niya si Seon. Pagbalik sa bahay, nakita ng ina ni Seon na abala si Sojun sa gawaing bahay. Naisip niya ang mga pagkakamali niya. Gusto sanang humingi ng tawad ni Seon pero hindi alam kung paano magsisimula. Sa sandaling iyon, nag-brown out sa bahay. Dumating pala sina Hanjo at Minho na may dala ng cake. Humingi ng tawad si Minho para kay Seon pero gusto ni Sojun na si Seon mismo ang magsabi. Nagpumilit man, sinabi rin ni Seon na sorry at nagpasalamat kay Sojun. Sa wakas, nagkasundo na rin sila. Nagpa siya rin ang biyenan ni Seon na payagang bumalik ang mag-asawa basta huwag na itong magsisinungaling. Matapos ang maraming pagsubok, tanggap na rin sila ng pamilya ng kani-kanilang asawa. Pero ang nakakabata ni Minho at ang mga kapatid ni Hanju ay palihim na nagmamahalan. Galit na galit ang dalawang ama at naospital. Nag-usap sila para pagkasunduan. Tutol sila sa relasyon ng mga anak. Minsan nga, sinabi nilang kung papayag sila, magpapakamatay silang magkasama. Pero pagkatapos noon, may dalawang katawan na itinulak palabas. Ayon sa doktor, nagpakamatay ang dalawang kabataan dahil sa pagbabawal ng pamilya. Natakot ang ama ni Minho na baka gawin din ito ng anak, kaya ikinulong niya si Jiho sa basement. Buti na lang nadiskubre at nailigtas ni na Minho at Seon si Jiho. Pero si Hansu ay naaksidente dahil sa desperadong paghahanap kay Jiho. Kahit nakaligtas, siya ay nasa koma. Akala ni Hanju na may kinalaman ang ama ni Minho kaya galit na pumunta ito. Pero sinabi ng ama na pinasundan lang niya si Hansu at hindi sinaktan. Pag-alis ni Hanju, pumunta si Jiho para kausapin ang ama. Para sa kanya, kung kaya nitong ikulong ang sariling anak, walang hindi gagawin sa anak ng kaaway. Kung mamamatay si Hansu, mamamatay din siya. Pagkatapos, pumunta si Jiho sa ospital para bisitahin si Hansu. Isang himala ang nangyari. Si Hansu na ilang araw nang nasa koma, dahan-dahang nagbukas ng mata. Kahit pansamantala lang ayon sa doktor, ibig sabihin magigising na siya. Para sa pinakamagandang gamutan, humingi ng tulong si Jiho sa ama. Sinamantala nito na hilinging makipaghiwalay si Jiho. Kapag pumayag siya, tutuparin ang kahilingan. Dahil sa pagmamahal, pumayag si Jiho ng luhaan. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Hansu pero kailangan nang tuparin ni Jiho ang pangako na mag-aral sa abroad. Hindi natuwa ang biyenan ni Seon nang makita si Minho na nagluluto. Pero pagkatapos magreklamo, natanggap niya ang magandang balita na buntis si Sojun. Bigla siyang nagbago ng ugali. Nagpakita siya ng pagmamalasakit at nagtanong kay Sojun. Dahil sa matagal na pag-aalala ng buong pamilya kay Hansu, ngayong gumaling na siya, ibinalita nila ang magandang balita sa lahat. Nagkataon na habang kumakain, nagsuka rin si Seon. Masayang dinala siya ng biyenan sa doktor. Sa pag-uwi, ibinahagi ni na Sojun at Seon sa isa't isa ang magandang balita. Ikinuwento ni Sojun kay Lola ang panaginip niya tungkol sa isda. Sa tingin niya, senyales ito na kambal ang kanyang ipapanganak. Ayaw magpatalo ni Seon at gustong bilhin ang panaginip ni Sojun. Nagtalo sila kung paano kung mag-away araw-araw ang magkapatid na anak tulad nila. Pagkatapos magtalo, nag-alala sila para sa susunod na henerasyon. Samantala, si Jiho na makapagpapabago sa tadhana ng dalawang pamilya ay palihim na umuwi. Mula nang umalis si Jiho, parang walang kaluluwa si Hansu. Nais nitong lumabas para maglibang nang bigla niyang makasalubong si Jiho. Pumunta sila sa dagat kung saan marami silang alaala. Muling nagbigay ng bulaklak at nagpahayag ng pag-ibig si Hansu. Nangako silang kahit anong hadlang ng pamilya, hindi nila bibitawan ang isa't isa. Pero mabilis silang hinarap ng galit ng pamilya. Nakita ng nanay ni Jiho ang sleeping pills at antidepressants sa bag ng anak. Alam niya kung gaano kabigat ang dinadala nito. Dahil sa pagmamahal, gusto niyang kausapin ang asawa pero nagalit ito. Nag-away sila ng gabing iyon. Nang matutulog na ang ama ni Jiho, sinipa siya ng asawa sa sahig. Hindi pa nagtapos doon, kinuha nito ang golf club
at pinalayas siya sa bahay. Sinabihan ang mga anak na huwag siyang papapasukin. Nasagasaan si Sojun ng motorsiklo at nahulog. Naalala niyang buntis siya kaya agad siyang umiyak sa takot na masaktan ang sanggol. Dinala siya ni Seon sa ospital. Buti na lang, ligtas ang sanggol pero umiyak ng malakas si Seon. Sa sandali ng panganib, inuna ni Sojun ang kapatid kaysa sarili kaya nagsisi si Seon. Kung may nangyari sa sanggol, magiging makasalanan siya. Inaliw ni Sojun si Seon na nag-miscarriage din ito noon. Nagyakapan silang umiiyak. Gusto nilang tulungan si Jiho at ayaw nilang magdusa ang mga ipapanganak na anak sa away ng pamilya. Nagpa siyang kausapin ng sabay ang ama ni Jiho. Pumunta sila sa opisina na may daladalang protest signs. Nainis ang ama at tumakbo pa uwi. Pero sa bahay, may protest signs din. Nakasuot ng dilaw ang buong pamilya at may nakasulat sa likod. Kahit sa hapag, may hawak na kandila bawat isa. Nang mapag-isa, pumunta ang ama ni Jiho sa puntod ng ninuno para magdalamhati at nakatulog. Nang magising, wala na ang mga mahalagang gamit niya. Malayo sa bahay at hindi alam kung sino ang tatawagan, umupo na lang siya sa lupa. Nagkataong dumaan si Hansu at nakita siya. Dinala ni Hansu ang ama pa uwi. Sa biyahe, nagbago ang pananaw nito kay Hansu. Pag-uwi, nagpa siyang bitawan ng galit at pumayag na ikasal ang anak. Ibinabalik na rin niya ang ancestral house sa ama ni Hanjo. Gusto niyang tuluyang mawala ang ugat ng away ng dalawang pamilya. Dumating ang kasal ni Hansu at Jiho. Magiging magkamag-anak na ang dalawang pamilya, pero may hindi inaasahang nangyari sa kasal. Habang nagkakasal, biglang sumakit ang tiyan ni Sojun. Maya-maya pa, nagsimula ng mga anak si Seon. Nagkagulo ang eksena. Nagmadaling tumawag ng ambulansya para dalhin sila sa ospital. Sa sasakyan, pinaalalahanan ni Hanjo si Sojun na huwag mag-alala. Sinabihan naman ni Minho si Seon na huminga ng malalim, pero sa sobrang sakit, sinakal nito si Minho. Hinila pa ni Seon ang buhok ni Hanjo. Nabalisa ang dalawang lalaki sa labas ng delivery room. Maya-maya pa, nanganak si Sojun ng baby girl. Umiiyak sa tuwa si Hanjo. Binisita ni Minho si Hanjo, pero mas nag-aalala siya kay Seon dahil mahina ito. Mas mahirap ang panganganak nito kaysa normal. Mula umaga hanggang gabi silang naghintay. Narinig ang iyak ng sanggol. Nanganak na rin si Seon ng baby girl. Naranasan ni Seon ang postpartum depression. Ikinuwento ng ina ang kwento ng kanilang pagsilang para aliwin siya. Ngayong sila na ang mga ina, naintindihan nila ang hirap ng pagiging nanay. Nang dalhin sa bahay ang anak ni Sojun, labis itong minahal ng buong pamilya. Ang biyenan ni Seon ay masayang nag-aalaga rin sa apo. Para makapagpahinga si Seon, inalagaan siya ng biyenan sa gabi. Dinala ni Sojun si Seon na gumaling na sa ancestral home. Tumingin sila sa bahay at hindi inakalang dito nagsimula ang lahat ng away. Pero ngayon, naiintindihan na nila ang halaga ng pamilya at pagmamahalan. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa ancestral home. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagbibigay ng aginaldo sa dalawang bata. Masayang nagtipon ang lahat para sa seremonya. Nagulat sila nang agawin ng dalawang bata ang taekwondo belt. Ang sinturon na dahilan ng away ng kanilang mga ama ay naging simbolo na ng matibay na pagmamahalan ng magkapatid.